Gusto mo, buksan ko to, Sir Buddy? Ngayon na, Doc? Oh. O, sige. Yung kunwari, ikaw yung magbabaka. Di ba? Okay. Tapos gusto mo, isa lang yung baka mo. Pwede mong actually, ganito lang yung bukas mo, tapos kuha ka na lang ng kuha kang konti. Oh, okay. Baka mapahiya ako nito, Sir Buddy. Ang kapal din, ha? Ang kapal, eh. Kaya maganda yung compaction. Yun. Paamoy, Doc. Bango? Yeah. Ang bango? Parang muscabado, Yeah, diba? no? Lasang muscabado. Hindi ka man didiri hawakan. Bango? Feel mo, sir, ikaw yung kumuha para mapili mo yung compaction ng... Yung sinasabi nila na hindi mo kaya kagad mapapasok yung daliri mo, di ba? Oo. Hindi talaga siya Compact talaga. so Kuha tayo, Doc. kuha kang konti, sir. Tapos makikita mo, di ba neutral yung pH yan, ha? Ng tubig, so mga 6.7. Ang gusto mo sa silage, mga around 3.8, no? So ito, natutunan natin to sa mga experts sa UPLB. Okay. Sila Doc Arnel Del Barrio. So from pH level na 3. Sige, Doc. Yan, thank you pa, Sir Buddy. Wala nakalubog. Konti pa. Oo. More water. More. So ito yung mga simple na pwedeng gawin ng isang dairy farmer para makita niya kung ano yung quality ng silage na nakukuha niya. So pH meter, galing lang sa Shopee. Okay. Pili tayo. Tapos makikita natin anong pH level ng silage. 3.2. Ang pinakamagagandang silage ay 3.8 below. 3.8 below. Kasi ibig sabihin, hindi na nabubuhay yung mga bad bacteria. So, Acidic. yan. Acidic basically. So, kasi pagka naging 4 pataas, mabubuhay yung mga bad bacteria na siya ang magiging dahilan ng pagkasira ng silage. So, ayan, 3.0 na nga. Okay. So, yun. Napakasimple pH meter sa Shopee, sa pero napaka-useful para dito sa Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works. As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Pwede niyan takpan na yan ni Elmo. Ayan, tataypan na lang yan ng isang farmer. Katulad nung gagawin ngayon ni Elmo na para na sa ulit sa kinabukasan na yan. Oo. Mga ilang days yan na bago niya, sa bagay, kung isang araw lang yan. Isang araw lang yan. So, kung may isa kang baka, kinabukasan, tingin ko, in less than 12 hours, mo na yan, nakonsumo mo na yan. So, kaya gusto mo makita kung anong difference nung pH dun sa iba? Sige, Doc. Para mas ma-realize natin yung kanina, yung nasa labas. Ito yung mga siguro ma-share natin sa mga dairy farmers natin or even ruminant farmers. Kung bibili ka lang din ng silage, kailangan alam na natin kasi ayun yung papakain natin eh. More? Okay na. Okay na? Isa po nga, sir. Hugasan ko lang din tong
pH meter. Thank you kila Doc Arnel Del Barrio ng Daily Training Research. Sila yung nagre-remind sa atin na ayusin natin yung sa silage, ayusin natin ito, yung simpleng mga bagay, pH meter, kung paano natin matuturo. So, yung mga ganong ano. Ayan, Doc. I doubt na parang gusto pa natin tong amuyin, pero Parang ayoko amuyin. papalitan ko na lang to doon sa ano, sa Balita mo lang na naka-bail. nakabel. Ang pangit na itsura. Mabaho, Doc? Parang ayoko nga. Pero ano yung Baho? masakit sa ilong, alcoholic yung amoy niya. Strong na. Strong, so pati makikita mo, hindi siya gold. Oo. Gusto natin yung gold. Black. Oo. So, ayun yung- Decomposition. Oo, nade-decompose na, tama ka. So, dahil siya doon sa tingnan natin kung anong mga levels nito. Pero Okay, Doc. Lunurin natin. okay na. So, kailangan distilled talaga yung water na gagamitin sa pag-test. Yan na siya. Mga 3.7 pa rin siya. Nasa ano na siya, nasa edge na siya. So, gusto mo 3.8 below. Yan. Okay pa naman siya. Hindi pa siya nabubulok. Okay. Pero hindi na rin siya ideal. Dahil yung sa amoy niya, alcoholic na yung amoy niya. So, unlike yung kanina, 3.02 nakukuha natin. Amoy mo nga. Konting-konti na lang to. Let's say until tomorrow, wala na to. Siguro, konting Boundary hindi na yung tatagal ng let's say 7 days, mabubulok na siya. Lalo na kung ganyan pa, nasa labas pa siya. So ngayon, mamaya, wala na siya. Itatapon ko na siya. Kasi baka dagain pa yan. Eto, hindi yan dinadaga. Kasi Walang lumalabas na amoy. walang lumalabas na amoy. Sa mga kliyente namin na iba, sa labas lang siya nakalagay. Talaga? Hindi ka lang naka-covered. Nasa labas lang siya. Doon din yung cost savings, yung upfront cost ni farmer, ni small farmer na imbis na kailangan pa niyang magpagawa ng facility, bigla na lang ang kailangan niya is ilagay lang sa gilid yung baled silage natin. Lessening yung cost niya na upfront. Yung upfront cost na yun, pwede na pang inventory, pangbili Pambili na lang. pangbili ng feeds na mismo, di ba? So malaking savings na talaga from the farmer side. So walang walang problema, let's say, paano yan? Naarawan, naulanan. Yun naman ang kagandahan nung plastic natin, including na naka-bale siya na sealed. Regardless kung maarawan man siya o maulanan, exposed to the elements as long as hindi siya nakasubmerge. Wag lang nakasubmerge sa water. Sa water, oo. Okay na siya. It can last for 12 months. Again, yung 12 months na claim is just because nagde-degrade din yung plastic with the exposure to the elements. Kaya 12 months yun. But of course, hindi ka naman naabutin ng 12 months. Oo. Exactly. ang pinaka-ideal namin would be really on the days ng El Nino nga. Hopefully, like, sa ngayon na days of plenty, tayo ay magbe-bale para meron tayong pang-secure on the times na may drought. Yeah. Makakapagtanim pa din naman, pero hindi lahat kasi ng farmers nakakapagtanim. Yung may mga irrigation lang, yung kayang makapag-sustain ng farming during those days. So, paano naman yung small hand farmers na hindi kaya? So, at least may available na supply sa kanila with this kind of technology. Gusto mo makita yung kaninang nasa ano natin, yung niluluto natin. Ay, sige, Doc. Si Pat na magdi-discuss sa'yo mamaya kung paano namin pinapahiram yung mga traktora, mga chopper.
Aside from moisture, any other parameters na binabantayan ninyo? Yung kernel, yung milk line. Ayan lang. So napaka-critical sa amin yun. Yung moisture tsaka milk line. May 30 minutes na, Doc? Oh. Okay, 30 minutes. So after 30 minutes, kailangan natin to i-tear ulit. Susukatin mo lang. So ang assumption natin ay Mainit yan, Doc. Yung zero mo muna. Ano ang itsura niya? Nag-dry? tuyo na siya. Oops. So, hindi kasi natin na-tear kanina. Okay, more or less. So more or less, mga nasa 37 to 38 grams na lang. So yung kaninang 100 grams, so naging 37 na lang siya. So ibig sabihin, yun yung natitirang dry matter. Ibig sabihin, yung naging moisture niya, 100 minus 37 is 63% yung moisture niya. So ito, pasado sa amin. Acceptable. Oo. So gusto namin 65, yung mga hindi basa. No? So, kunwari, ang mga moisture ay nasa 75. Masyadong mataas yung moisture. So, ayaw namin yun. So, gusto namin 75 or lower. Or so, at least 30% yung dry matter. Oo. 30%. So, ngayon 37.8. So, ito yung gusto namin. Though ito, in usual process, iraran pa ulit namin yan, yung 37.8 na yan. Ibabalik ko pa ulit yan kasi bababa pa yan actually. Hindi pa yan yung final niya. So nakakatatlong run kami. Magtatagal lang tayo. So okay. Pero 30 minutes, 20, tas 10 hanggang hindi na gumalaw. Okay. Oo. Steady na siya doon. Steady na yan siya. Ibig sabihin wala ng liquid. So siguro mamaya ibabalik ko ulit siya. Na talaga. So pero mamaya i-aano ulit natin yan. Pero at least ngayon nagkaroon na tayo ng at least may idea tayo na hindi na siya, kung sa una pa lang parang baksak na, parang mapapaisip ka na kung papaprocess. So Doc, before unloading test, mag-aantay lang sila mga 30 minutes. 30 minutes to 45 minutes. Tapos parang gagaya rin yung mga feed mill company, di ba? Before pumasok yung material, andun muna. Before i-unload, may testing muna. So tayo, yun din. Kaya kailangan natin, kung gusto natin magkaroon ng silage na maayos, nagsisimula yan on harvesting. Hindi yung process natin, baliwala lahat yan, yung magandang machine, magandang baler, kahit anong ganda ng plastic mo, kahit anong ganda ng technology mo, kung yung grower mo or yung nag-harvest sa'yo ay hindi maayos, baliwala rin. So ganun ka-importante na yung farmer ay sundin niya yung parameters, yung requirements, matutunan niya talaga. Kaya dapat synchronize tayo. As a corn farmer, kami as processor, silage baling company, silage company, kami magpa-process. Pero ang magsasuffer or magbe-benefit ng produkto ay yung mga ruminant farmer. Kaya ayusin na natin sa corn side pa lang. Kasi baliwala nung ginagawa natin lahat dito sa planta kung wala tayong mga established na quality controls. So kami bago rin namin i-release yun, pini-pH meter ko ulit. Test naman. Yun naman, palabas kung naka per batch na yan, per batch. Per batch. Kasi
ibig sabihin, kung 3.8 pataas, hindi pa siya fermented or maaring nabubulok na yon. So, hindi yung pumapasa sa amin na kailangan hindi siya makalabas dito sa planta. Kaya yung mga simpleng, kala mo na mumurahing tools ay ang laki ng bagay. Ganun ka-importante. Oo, so ito, 300 lang to. Pero napaka-importante. Meron kaming napasyalan ni Pat Bunker, 8.5 bulok na yung pH niya. So nasa nasa alkaline na, so wala nang nabubuhay na lahat ng bakterya doon. So yun yung mga disadvantage, kaya ayun yung mga quality control measures namin dito sa baling center natin dito sa Calabar zone. And hopefully ma-replicate namin in different parts of the Philippines. Buong Pilipinas. So tingin ko si Pat yung the best person na makapagkwento sa'yo kung bakit natin ginagawa. Pero definitely that's the process. Mag-umpisa tayo ng maayos, magtatapos tayo ng napakaayos. Magsimula tayo ng pangit, definitely basura yung ano. Ayan. So yun, so sobrang ganda, Doc, nung technology. Imagine mo, 'di ba, yung you're solving the biggest problem of the yung mga nasa ruminant, 'di ba? From cattle, goats. Laging problem is the pakain eh. Pakain. Laging 'yon. And ito ayan, maraming nag-attempt na mag-silage, 'di ba? Pero yan, kagaya na discuss yung problems, at least na-eliminate. Oo. So, hopefully may mga matututunan yung mga nagsa-silage din sa atin, and may mga ma-adapt sila. Yes. Okay naman yung yung iba't ibang process natin, pero kailangan lang mas ma-in place natin yung mga standard operating procedure natin. Kasi tandaan natin, kakainin niya ng baka at ipapakain mo ba sa baka na nagpro-produce ng gatas yung mga bulok na silage. Kanina napag-discussan na natin kung gaano siya kasama for our health. Doc, for dairy, how about for slaughter? For slaughter, wala pa naman tayong mga readings na yung mycotoxin ay maaring mabuhay sa meat. So pero sa milk, yes, meron. Andun talaga siya. Pero yung reproductivity ng mga cow-calf operations, maapektuhan yan dahil sa mga mycotoxins din na nasa mais. So napakahalaga. Okay, Doc, anything else na related to technical? So Meron ka pang hindi na-discuss? mukhang na-cover ko naman lahat. So, okay. Doc, i-wrap up lang natin to our audience, if you're going to summarize. So sa akin, Sir Buddy, and for the past 12 years ko na umiikot for our ruminant industry, for our dairy industry, nakita na natin na paulit-ulit yung problema nang wala tayong ipapakain during the drought season, or paano tayo makakapagparami ng alaga kung hindi natin alam kung saan natin kukunin yung mga pakain. And kung meron naman tayong ipapakain na, maayos ba yung ating ipapakain? So, nung nagtingin tayo sa corn silage business, naintindihan natin yung corn farmer, ano yung hinaing ng corn farmer, na hindi naiintindihan ng dairy farmer. At yung dairy farmer at yung corn farmer din, hindi niya naiintindihan yung hinaing ng dairy farmer. Okay. Ano yung mga maaring masamang epekto ng kanyang produkto doon sa pagde-dairy. So tayo dito, sinosolve na natin kaya yung mga acceptance on moisture, acceptance on mga kernel, di ba? Tapos yung mga pH meter, napakahalaga, simple pero malaking impact. And lalong-lalo na rin yung compaction. Tandaan po natin, katulad ng baler na yon, meron siyang 600 to 700 kilogram per cubic meter na compaction. Unlike pagka tao lang, kung ako 89 kilograms, ako yung lumayak-yak doon, ang compaction rate ko lang ay 89 kilograms. So, maaring hindi natin nako-compact ng maayos. And yung oxygen ay maaring maging dahilan ng pagkabulok ng silage. So, pero lahat yan ay maaring dahil doon sa growing
to processing. And Doc, itong forage is how many percent doon sa requirement ng dairy? So sa ruminant, 70 to 90% siya Okay. ng diet. 70 to 90% of the diet. Oo. And then yung commercial feeds? So kaya katulad ng commercial feeds na nung ginagamit natin yung mga room salt, so mga yes. 10 to 30% lang yon yung contribution niya. Yeah. So solve natin yung mas malaking porsyento, which is 70 to 90, at i-partner natin siya doon sa mga ka-partner na feeds, no, na magsusupplement nung 70 to 90. Pero 'di ba, as a room salt guy nga rin, Yes. actually ang feeds ay hindi mo pwede i-100%. Okay. Totoo. Pero yung silage, yung forage, pwede mong ipakain 100%. Pwede, pero hindi ko sinasabi magiging productive yung animal mo. Pwede, mabubuhay siya. Walang magiging masamang epekto. Unlike pagka-feeds, pakain mong 100% kung wala kang forage. Sabi mo, ngayon tag-araw, wala akong forage, pwede bang feeds na lang 100%? Hindi. Yeah. At ang Rumsol at atong Golden Forage ay parehas produkto ng rumen. Oo, ang Golden Forage ang for this company for the forage part, Okay. and Rumen Rumsol will be for the concentrate part. Yeah. Okay. So yan So ang parang tie-up dalawang namin. business dalawang business siya, entity oo. as one. As one mind namin ni Pat. Oo. So kami rin yung ano noon. So Yeah. pero different specialization. Ayan. So- At least kompleto na. Oh, and actually mas mahirap yung Golden Forage. Talaga. Dahil sa siguro madidiscuss naman ni Pat, we are dealing with the growers din. Yeah. Na isa sa mga pinakamahirap na portion ng business. And again, thank you so much. First time makikita sa ng buong Pilipinas itong technology na to, at thank you so much sa agribusiness ninyo pinili ilabas. Thank you Sir Thank you, Buddy, Doc. and Thank more you, Doc. power. Up next po, pag-uusapan naman natin yung business side. Titi-discuss ni Sir Pat. Okay, Sir Pat, saan tayo mag-start? We can discuss siguro, sir, from the corn, kasi nagko-corn grower din kami eh. Okay. We can probably start with the discussion yung sa mga problema ng corn Okay, sige, growers going to paano binibili siya ni Golden Forage. Okay, this time naman, pag-uusapan natin yung, tama ba, economics. The economics. Okay, the business side, bakit na-discuss ni Doc Paul, no, yung technical side, gaano ka-importante yung tamang pagsa-silage, gaano ka-importante na maayos para makonsume ng ating ruminants ng mabuti, ng tama. So this time, yung businesses, it's an industry, right? So from the farmer to yung nagsa-silage to the dairy, lahat yan makikinabang. So, yes sir. So ang negosyo natin ngayon na Golden Forage, parang sa nakwento ko sa inyo earlier, try natin i-solve yung more fragmented sector ng ruminant industry. Okay. So, may holistic approach tayo. Hindi lang tayo tumitingin sa problema na kinakaharap ng dairy farmers. Tumitingin din tayo dun sa problema ng corn farmers. Ng corn farmers themselves. Dun sa nakwento ni Paul kanina, yung hinaing ng dairy farmers, nakita rin namin to sa industriya nga. Okay. Dahil ang bilihan ay kilo, tonelada, minsan nagdi-deliver ang ating mga corn silage farmers na matubig. Bumibigat ang corn silage natin. So, yung issue na bumibigat, nakita na problema yan. Nakita na problema yan, oo. Ang problema in the economic side of it, from the dairy farmer perspective, bumibili siya ng tubig, mas mahal yung inputs niya. Yes. Pero at the same time, katulad nung na-explain ni Paul, may impact din kasi bumababa yung quality Bumabagsak. ng feed. So, may impact siya ngayon sa productivity ng mga cattle natin. Okay. From the corn farmers side naman, ang nagiging issue dahil hindi nga masyadong nag-uusap ang dalawang ito, ay nagpapatubo siya ng walang kontrata. Okay. Umaasa Na may bibili.
Ang dairy farmers, katulad nung isang napuntahan namin, well, actually hindi lang isa. So napakadami namin napuntahan, may mga bunker silage sila. Okay. Pag mapuno yun, stop buying tayo ngayon. Wala na, tapos Oo. na. Kung ikaw ngayon si corn farmer, Nahuli ka nag-deliver, exactly, or nahuli kang nagtanim, wala na. wala na. Saan ka na ngayon magbebenta? Okay. Ito ngayon ang sinusolve natin sa Golden Forage. Mhm. So ang ginagawa ho namin ay kami ngayon ang lumalapit sa dairy farmers Okay. with the proposition of good quality forage. Pag okay sila sa good quality forage, nilalak namin yung big bulk of order. Tapos binabalikan namin ngayon yung corn farmers natin. So, kung sabihin natin may 100 tons na requirement ang isang farm, Okay. ngayon, bago namin yung tanggapin, maghahanap kami ng corn farmers Babalik mo na namin. sa farmer. Oo. Corn farmers, may ganito tayong requirement. Ang sabihin natin sa corn farming, ang expected natin ay average na nasa conservative end, 30 tons per hectare on one cycle. Okay. So, ang para namin ma-accept yung 100 tons requirement, maghahanap kami ng 3 to 4 hectares, isang farmer na 3 to 4 hectares na kayang Ilang farmers? magtanim para sa amin. Depende na yun sa number of farmers, kung ilan kalaki ang hawak nila. Okay. Ang average na nakikita namin ay nasa 2 to 3 hectares ang hawak ng isang farmer natin. Ang maganda naman dito ay sinisecure na natin ngayon sa farmer na, okay, sige, magtanim ka, Magtanim ka na. siguradong may bibili. Ako ang bibili at bibenta natin ngayon sa corn farmers. Sa isang proseso na yon, na sisecure natin yung buyer side at saka yung seller side. Yeah. Ngayon, alam naman natin na from the corn farmer side, may issue din sila sa kamamahal na mga inputs. Okay. Presyo ng seedlings, presyo ng fertilizer, Fertilizer. complete, urea, presyo ng pesticides, herbicide. So ang amin namang ginagawa as Golden Forage, dahil nga madami kaming corn growers na partners, Dahil na-consolidate mo na sila. dahil nga nakukonsolidate natin, tama sir, dahil nakukonsolidate natin sila, nagkakaroon tayo ngayon ng volume discount, may buying power tayo ngayon na pwede nating ilapit sa kumpanya. sa supplier. So, kung ikaw ay, for example, corn seeds provider, lalapit kami sa'yo, good for, let's say, 50 hectares yung order namin eh. Bigyan mo kami ng discount na matino. Kami as Golden Forage, hindi na para kumita pa na kukunin namin tapos papatungan namin. Ang gagawin namin ay ibibigay namin yung discount sa corn farmers namin. Bakit natin ginagawa yon? Kasi alam natin na may limit din ang costing ng dairy farmer. Binibenta niya kasi yung gatas eh. Pagbenta niya ng gatas per liter, may fixed price siya. So may threshold lang yung kaya niyang pagbili ng inputs para sustainable pa rin yung negosyo niya. Kumikita pa rin siya. So yun yung tinatry natin i-solve sa corn farm, sa dairy farmer side. So from the dairy farmer, you have to bring down their cost, diba? By bringing down the cost ng farmers natin, nitong silage. And si farmer naman, para maibenta naman niya ng mura sa farm, kailangan mababa rin yung cost niya. Yes, sir. Okay. So, hindi natin tinataasan ang buying price. Ang ginagawa natin ay nilolower natin yung cost. At the same time pinapataas natin yung yield. Paano natin pinapataas yung yield? Ito na yung mga partnership namin with LB, DTRI, para for the best agronomic practices. Okay. So, ang mangyayari is nakakabili kami sa aming sa aming mga corn growers, pero hindi namin sinasabi na hindi din kami bibili sa outsiders. Okay. So kung ikaw naman ay hindi talaga parte ng aming programa dun sa corn growing, pwede ka pa rin lumapit sa amin. Kasi ang sa amin naman ay para makatulong sa local farmers, at the same time we have the means and the technology to store it further. Yeah. Alam namin na with the process na pinakita kanina ni Paul, with the quality control checks na ginagawa namin, ma-store namin siya ng mas matagal. And sigurado kami sa quality. Yun yung pinakamalaking factor on
the value or the quality na pinaprovide namin na corn silage. So kayo ang bumuproblema na doon sa problema ng farmer na what if hindi ko na ibenta to, wala na, sayang na. Sa inyo, okay lang ma-store dito because you have the technology to preserve it. Exactly, sir. Exactly, sir. Ang nagiging ano lang naman natin is, ang naging problem lang naman na pinakamalaki for most farmers is yung storability. Yeah. Yung pinakita namin, yung bunker silage, 20 to 30% losses. It could go as high depende sa practices. Yeah. Si barrel or si drum, 10 to 30%. Okay. Unfortunately, yung sako talaga. si 50% nakabagsan, 50+% talaga, sir. May nagsasabi pa sa amin, may na-interview pa nga kami na ang statement sa amin ay, sir, hindi nga umabot ng 7 araw, nasisira. Kasi nga yung plastic hindi maayos. Tapos nung nirap, may hangin. Yeah. Hindi, meron namang nagpre-prepare na naka-vacuum, pero again, yung dahil yung plastic na yun, malalaki pa rin yung butas, nakakapasok pa rin yung hangin. Nakapasok pa rin. So, nasisira pa rin siya. So dun yung parang advantage currently. Okay, sir, okay, sobrang, paano ko masabihin to? Sobrang ideal yung ginagawa ninyo. Di ba? You're solving two problems. Problems ng farmer at problems ng dairy farms. Para sinusolve ninyo. Doon muna tayo doon sa farmer, sir. Hindi ba masyadong challenging yan? Kasi of course, our farmers, wag naman magalit, no? But syempre tao yan eh. Iba-iba yung pananaw, iba-iba yung paniniwala, ganyan. Yes, sir. Iba-iba yung values. Okay? Paano nyo hinahandle yon? I mean, ang ibig ko sabihin doon sa iba-iba yung values, mayroong farmer na susunod doon sa protocol na sinasabi ninyo. Okay? May farmer na kung makakalusot, lulusot. Okay. Totoo naman, sir. Di ba? Paano yun, sir? Anong ginagawa nyo para walang, di ba, lahat yung in ideal yung darating sa inyo? Tama naman, sir. Ang maganda din, sir, at kung bakit kaya ko din magsalita ng ganito. Kasi kami din, sir, sarili namin, nagko-corn growing din kami. Okay. Meron kami currently around 50 hectares na managed ni Golden Forage around Calabarzon. Hindi po ito one area na malaki, parang patsi-patsi in different places. Yes, sir. Yes, sir. So, sa nakita din naman namin, one, ang pinakamalaking, especially if pag hindi ka farmer na landowner, pinakaunang problema mo, ariendo or yung land lease. Saan ka kukuha? So, ang pinakamalaking problema is accessibility. Meron kasi mga farms na mura nga, pero nasa likod na hindi mapupuntahan, sir. Hindi na pupuntahan ng traktora. Hindi na pupuntahan ng truck. Paano natin ngayon i-move yung goods natin? Yung harvest. So, that's one issue na nakikita namin. Second issue would be time naman sa pag-aariendo. I am not sure sa current practice ng iba at sa ibang rehiyon, pero sa nakikita namin, ang minimum dito sa Calabarzon ay nasa around 3 years. Lang? 3 years na land lease upfront. After that, move? Hindi, parang lock-on, babayaran mo siya ng 3 years upfront. So, ang taas ng upfront cost sa farmer. Kung ikaw how much ba per hectare? Ang range po na nakikita namin ay ang pinakamataas around 25. Sa farms lang ho namin na naariendo ha. 25. So outright, 75,000. Outright, yes. For 3 hectares, 75,000 per year times 3 years. Ibibigay mo lahat yun? Yes, sir. Ganun yung isa na nagiging problema sa corn farming. Good to say naman na on the other side of it, meron naman tumatanggap ng yearly ang usapan. Kasi ayaw nila na nakalock din sila na ikaw lang lagi. Katagal. Oo. Kasi minsan, parang ang usapan, pinibenta ko yung lupa na yan. Kung gagamitin mo, sige, bayaran mo, tapos bibenta ko after.
So may ganun usapan. So, halimbawa, yung mga gusto magbenta, hindi yung mabenta. Oo, kung may buyer na siya. Kung 3 years na nakalock ka, naka 5 years na nakalock, hindi din niya mabenta. Pero ang pinaka-common ay yung 3 years talaga na agricultural property. That's one. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.